Welcome guys sa ating Action Effects Educational Webinar. So market analysis tayo for this week. So re-review natin yung mga previous analysis natin sa Facebook page and sa group chat natin, no? Kung ano yung mga fundamental bias natin, trade ideas, and mga trades natin gamit yung FX system, yung trading system natin, no? Dahil for the past weeks, no, hindi tayo napag-record ng market analysis, no, during first quarter of the year, no. Usually di tayo nagte-trade or hindi tayo gumagawa ng mga webinars during that time. So today, second quarter na tayo, and date na yun ay April 22, no. So start na tayo ng weekly analysis, no. So review muna natin yung mga previous analysis natin sa Facebook page. So punta tayo dito sa DXY, no. So tingnan natin yung USD index. So ito yung gamit natin na confirmation, no, pag nag-trade tayo ng USD currency pairs, no, or USD fundamentals. Makita natin dito yung movement ng USD currency sa chart nito. So alam natin kapag kung mag-analyze tayo ng market, tingnan natin yung higher time frame structure, no, yung ano yung movement sa daily, weekly, or monthly time frame. So sa weekly analysis natin, no, previous analysis natin, alam natin na nakapag-analyze natin dito yung sa DXY na magdadrop dito. And anticipate natin magdadrop dito hanggang nag-drop dito hanggang December, no. So, anong date nito? November. And ito naman, December na, no. So, alam natin nagkaroon ng USD weakness dahil sa dovish ang Federal Reserve Bank ng US or yung Fed. Dovish Fed causing bearish USD. So, alam natin na yung fundamentals yung nagdadrive ng market price, no? So, yung fundamentals yung nagdadrive kung ano yung direction ng market, kung bullish ba siya or bearish. So, dapat alam natin yung impact ng mga fundamentals, kung ano yung ginagawa ng central bank, and yung market sentiment, no? So, hindi lang tayo nakarelay sa technicals, no? Nakarelay tayo sa fundamentals and market sentiment para malaman natin para ma-anticipate natin yung price movement kung magiging bullish ba or bearish. So, ayun sa USD, kung titignan natin yung previous analysis natin, so dito tayo nagpo-post ng mga analysis natin sa page natin, no? So, dapat naka-follow kayo dyan sa page natin para makita nyo yung mga trade ideas, fundamental bias, no? Gamit yung fundamentals natin, no? And FX system, yung 3D system natin ang gamit. Search natin yung USD, yung naging dovish tayo. Makita natin dito ng December 14, no, last year lang to. Kung tingnan natin sa DXY, December 14, nandito siya. So, December 14 na ito. Makita natin na nagkaroon ng weakness hanggang dito, no. Tingnan natin yung analysis natin sa USD. So, sa gold to, no. So, yung FOMC statement, so, na-mention na possibility of avoiding further rate hikes and further conform na dovish na yung Fed, no. Kaya naman natin dito, nag-shift yung market sentiment, no, na naging dovish na yung Fed, na already anticipated na natin ito for 4 weeks, no. So, ilang weeks na natin anticipate na magiging dovish yung Fed. Dito pa lang tayo na-anticipate natin. So, dito pa lang, dovish na tayo, kaya nakita natin pagbaksak. And yung FOMC, yung firm na dovish na yung Fed, no, dahil di na sila mag-rate hike during this time, no. So, makita natin na continue po baba. So, makita natin sa gold, napag-buy position tayo dito. So, ito yung trading system na gamit natin, FX system. May mga buy confirmation, no? Mga buy signal, may buy confirmation na pwede natin gamitin for confluence, no? And makita natin sa currency pips at ginagamit natin for market sentiment para malaman natin yung real-time strength and weakness ng mga currency. So, makikita natin sa USD, no, nagkaroon ng bearish sentiment.
Kaya bullish tayo sa gold. Makita natin. Then may mga sell confirmation. Kung may nakita kang sell confirmation, possible na mag-pullback yan. Kaya nag-secure profit na tayo dito. Kaya makita natin yung line na to, yung blue line. Nag-take profit na tayo dyan. Nasa 400 pips ng movement ng gold. Ngayong December 14, tingnan natin yung ibang analysis natin. So sa January 11, so sell trade naman ito. Sa gold naman, so November 9, tingnan natin dito, may buy confirmation. Sa receives naman, USD bearish sentiment, weakness sa USD. Nakapag-buy tayo dito. So during New Year session nata to. So nakita natin na tumaas yung price sa gold market. So nag-secure profit na tayo dito ng 100 pips. Then naman January 17. So yun yung analysis natin. Ito nung November 8 to. So tingnan natin sa DXY chart. Kailan yung November 8? So ito. Sa daily time frame to ng USD index or DXY ha. So makita natin dito. So dito pa lang, na-anticipate natin magkakaroon ng USD weakness. Kailan to? Nung December 8. Makita natin December 8. So analysis natin yung November 8, no? November 8 pala, hindi December. So during this time, makita natin may sell confirmation dito. So may analysis tayo dyan na na-anticipate natin yung weakness sa USD, no? Dahil nagkaroon ng shift market sentiment, naging hawkish to dovish ang Fed. So makita natin, kaya bumaksak yan yung USD. Kaya nagkaroon ng USD weakness. So dito naman, na next week nagkaroon ng USD strength, no? Or bullish sentiment dahil nag-pullback siya dito. So nag-pullback siya, then ito yung analysis natin. Na-anticipate natin na magkakaroon ng USD bearish move, no? Makita natin dito sa daily time frame. So nagkaroon ng weakness. So tama yung analysis natin. Na-anticipate natin na magkakaroon ng weakness sa USD hanggang sa bumaksak siya dito. So dito, bumaksak yung price dito. Dito mostly price in na yung rate cut. So mostly price in yung rate cut kaya nagkaroon ng USD bullish move, no? And pullback rin sa higher time frame sector. So nag-pullback and mostly price in yung rate cuts. Makita natin dito. And dito, makita natin sa daily, no? So based on fundamentals ng economic data reports, nag-shift na yung market sentiment from dovish to hawkish naman yung Federal Reserve, yung Fed. Makita natin sa lower time frame, no? May mga analysis tayo dyan. Balikan natin dito during March 24, no? So, review natin yung ibang analysis natin. So, dito, so makita natin yung March 5 gold. Tingnan natin sa gold market, no? Makita natin March 5 bullish siya tayo during this time, no? So, pag-buy tayo dyan. And so far, bullish talaga tayo sa gold market dahil sa fundamentals nito. Mostly yung fundamentals catalyst for gold higher is central bank gold buying, no? So, yung mga central bank, binibili nila yung gold. So, and second, geopolitical tension. Yung mga conflict sa Israel versus Iran, Israel versus Hamas, yung mga conflict, no, nagkukos ito ng fear sa market, kaya nagkaroon ng demand ang gold market. So makita natin yung price ng
ng gold is nag all-time high siya. All-time high dito, and nandito na yung price na yun ng gold sa sa 2-4 level, no? So dahil nga dun sa fundamentals, no? Kaya dapat alam mo yung impact ng fundamentals sa gold, no? So para malaman mo yung context kung bakit tumataas ang price ng market. So hindi lang tayo nanghuhula, no? Or hindi lang tayo naka-base sa technicals. Dapat alam natin yung mga fundamentals impact sa market. So yung sa gold market, makita natin dito. Kapag-buy tayo dyan. So gold and Bitcoin near previous all-time high, no? So tinake advantage natin yung volatility, no, na nasa all-time high na. Kaya nakapag-buy tayo dyan. So ito naman, sa pound yen naman, ito naman yung fundamentals dito. Fundamentals dito is hawkish naman yung Bank of Japan, no? Kaya nagkaroon ng bullish sentiment sa Japanese yen. Makita natin dito sa currency pips, no? Sa trading system natin, malaman agad natin dito yung strength ng mga currency, no? Makita natin nagkaroon ng strength ang Japanese yen. So dito sa currency pips natin, kaya nakapag-sell tayo dito. So dapat meron tayong edge sa market, no? Mga trading tools na makakatulong sa pag-identify ng mga strength and weakness and magkaroon ng bias sa market. So ito naman. So dito naman sa USD index, balik tayo. So dito pa lang, nagkaroon ng optimistic CPI, yung CPI data is higher than expected. Tumaas yung inflation data sa US, no? Yung nakita natin nagkaroon ng USD strength, tumaas yung value ng USD index. So, makita natin yan, nung March 14 yan, no? Kung tingnan natin ngayon yung DXY, balik tayo sa DXY, no? So, 4 time frame yan. So, ito yun. Yung nakita natin dito, so 103.130 price level. So, nandito pa lang yung price na yun. Dito pa lang. So, dito pa lang, nag-shift na yung market sentiment, no? Like I meant. So, from dovish Fed to hawkish, no? Pricing out rate cuts. Kasi na-price in na yung yung rate cuts eh. So, na naman, pricing out opposite, no? Kapag opposite naman, so magkakaroon nito ng strength sa USD dahil less likely na yung rate cuts eh. Or mababawasan yung rate cuts. Makita natin dito, no, nag-shift na yung market sentiment, no, and fundamentals sa USD. Nagiging hawkish na siya, makita natin dito, pricing out rate cuts, nagkaroon ng dovish FOMC, pero optimistic pa rin mga economic data, mga data report, no, sa US, no. PMI data, optimistic, kaya makita rin bullish move sa USD index. Optimistic NFP data, ito yung analysis natin yung previous week, no. So, tingnan natin. So, tingnan natin yung analysis natin. So, recent lang to eh. So, ito. Nung April 8, may analysis tayo dyan. So, alam natin na yung market, nag-shift na market sentiment from dovish to hawkish, no? So, dahil dito, based dito sa mga data na to, mga confirmation natin na hawkish yung Fed, no? So, dito, na-anticipate natin na para maging higher, USD higher, kailangan natin ng higher CPI data, hawkish yung Fed, and no rate cuts this year, no? So, yun, yung resulta ng CPI data ay optimistic. Tapos mas mataas yung inflation data than previous, no? Higher than expected. Kaya makita natin dito, analysis natin na pwede mag-pullback muna ang market price dito sa 104 key level or break above dito sa 104.5 key level, no, hanggang sa
tumaas yung price ng USD. Kung hindi makita natin dito, tumaas na siya, no? And impact ng fundamentals. Nag-break above na siya ng level na to. Makita natin nag-pullback siya. Makita natin yung reaction ng mga market ng candles dito, no? So, dapat natin yung mga key levels, no? And price action. So, nakita natin yung reaction dito sa key level. Nagkaroon ng bullish candlestick, no? And bullish price action. And ayun yung resulta ng CPI data. So, ayun yung resulta ng CPI data report, no? Yung analysis natin. So, tumaas na siya dito. Ngayon natin dito nag-break above dito sa 105 key level. Nag-retest dito sa 105.1 key level. Makita natin yung reaction ng price, no? I-reject agad ng market yung level na ito. And hanggang sa tumaas ulit. Kung tignan natin yung DXY na yun, sa USD index. So, nag-break above siya. Dito, na-anticipate natin na mag-ranging na lang yung market dahil wala masyadong fundamental driver. So, dapat alam natin kung kailan mag-range yung market and kailan magkakaroon ng volume yung market, no? So, this time, wala masyadong fundamental driver kaya na-anticipate natin na mag-range lang siya. Maganda natin na walang direction yung market. So, most likely, yung analysis natin dito sa USD index is pullback na or mas maganda, magre-retest siya dito sa 105 key level para continue higher. And meron naman na analysis natin na break na mag-continue pataas basta na sa taas ng 106 key level, no? Pwede mag-consider mag-ranging lang siya dito, no? Then move higher. So sa USD index, ayun na yung market na yun. Makita analysis natin, no? So na-review na natin yung previous analysis natin sa USD index, no? So dapat alam natin yan. Natin dito. So dito, during March 21, no? So may analysis tayo dito na Euro USD buy trade, no? Makita natin dito, nakapag-buy position tayo. Dito sa level na to. So sa currency pips, nakita natin sa H4 time frame na bearish sentiment, no? Negative 105 yung currency pips natin, no? Kaya alam natin na bearish sentiment sa USD. Makita natin tumaas yung price level, no? Makita natin dito, tinake advantage natin yung FOMC expectation, no? Yung expectation ng market. So makita natin na yung rate cuts this year causing USD bearish sentiment, no? So expectation is mas less na yung rate cuts, no? Or mas mababa na, unlike before, no? Kaya nagkaroon ng USD weakness. So sa USD, ito naman sa gold. So parehas lang siya sa Euro USD. Dito naman sa gold market, ang mag-buy position tayo. So ganun din yung analysis natin, no? Take advantage of FOMC expectation na less rate cuts this year. Makita natin dito USD bearish sentiment. So dito naman sa pound yen, ito naman bearish sentiment. Makita natin dito sa daily currency pips. So then yung fundamental trade natin dito, may fundamental bias, yung Bank of England, so central bank sa UK, so interest rate decision with a dovish statement. So dovish yung central bank sa UK, kaya nagkaroon ng weakness sa pound. So, ayan. Balik tayo sa
Makita natin dito. So, balik tayo dito. Pound yen. Makita natin dito sa gold. Makita natin na mag-buy tayo dito. So, may buy confirmation dyan and nagkaroon tayo yung drawdown dyan. And makita natin nag-hold yung key level dito. Makita natin nireject ng price and continue pataas. Nag-secured profit na tayo ng plus 400 pips, no? Makita natin. Ito ang fundamental catalyst for gold higher. Increasing central bank gold buying and fresh geopolitical tension in Iran versus Israel. Makita natin may sell confirmation, no? Kaya maganda mag-secure profit dyan dahil possible pullback dyan. So may mga confirmation tayo. So yung mga buy and sell confirmation ng FX system, pwede mo siyang gamitin for exit, no, ng trade position. Di lang siya pang entry position, no. Pwede rin siyang gamitin for exit trade position. So halimbawa dito, kapag-buy ka dito, no, based on this buy confirmation, may lumabas na sell confirmation, pwede ka mag-secure profit dito. So, makita natin nag-pullback na yung price ng market. So ayun yung pwede gamitin yung FX system natin, mga buy and sell confirmation, no. So ito naman currency pips Asian session. Makita natin na may bullish sentiment sa Japanese yen CHF and bearish sentiment sa pound, AUD, and NCD. So makita natin nagkaroon ng safe haven demand, no, sa JPY and CHF dahil sa Iran-Israel conflict, no. Face off sentiment causing bearish sentiment to risk currency like AUD and NCD. So alam naman natin na ano yung risk currency and safe haven currency, no. So tinuro ko yan sa educational content natin. So airstrike. So yung mga impact, no, dapat alam natin yung mga geopolitical news, no, para ma-assess natin yung market impact. Naman sa euro pound, yung trade na to based on pound weakness, no, nagkaroon ng weakness sa pound based on sa currency pips. Makita natin dito may buy confirmation, may position ng pullback, and dito naman sa pound yan ganun rin. So sa pound yan nakita natin na yung Iran airstrike causing Japanese yen demand, nagkaroon ng risk of sentiment dito and nabilis na price in dahil sa fake news, no. May buy confirmation dito, no. Pwede ka mag-exit dito sa buy confirmation or mag-buy dito. Nakita na nagkaroon ng bullish move and napag-sell position tayo dito sa taas. And ayun na. So mainly based on pound weakness ito. So sa training for beginners, no, sa mga wala pang access sa free educational webinar natin. So may mga free tayo na tinuturo, no, mga introduction sa financial market, trading terminology, mga basic, no. So para sa mga beginners ito, and weekly analysis. So ayun yung trade analysis natin for this week, no. Yun yung mga analysis natin for the past weeks, no. So this week, tingnan natin yung market, ano yung analysis natin. So start tayo sa USD currency index. Kung tingnan natin sa weekly, gusto natin na yung weekly candle. So expect natin na possible na mag-range lang dito. So lagyan natin na mostly mag-range lang yan dito eh. Possible na go lower and mag-range lang siya dito. If may fundamental driver tayo na USD higher,
like economic data, NFP data, CPI data, GDP data na optimistic siya sa USD, pwede siya mag-cause ng bullish sentiment sa USD, no? Possible na yung weekly candle mag-go lower muna, then reject, then continue higher. So, target niyan, most likely itong level na to. Sa 107K level, no? Gusto natin yan sa 107K level. So, ayun sa weekly, no? Monthly. Natin sa monthly. Sinira. So, most likely next month siya mag-bullish move kung di nyo pataas dito. So, kailan nyo next month? So during May, possible na mag-create ng bagong candle dito, no? Then, karoon ng lower wick, no? Then, continue higher para itap yung 107K level na ito. Sinigyan natin ito niyan. If wala masyadong movement this week yung candle or end of the week, no? Possible next month, ito. So, tingnan natin. Ayun sa higher time frame na analysis natin. So dito tayo sa 4-hour time frame. Sa 4-hour time frame dito, makita natin sa 4-hour time frame, so itong key level na yung pinaka-important, yung 106 key level. If nag-hold ito, yung key level na ito, and may optimistic data tayo, so mga rejection dito sa level na ito, parang nag-lower siya dito, then mag-bullish move. So, ayun yung natin target. Ayan. Lagyan natin yung analysis natin sa USD. Lagyan natin ng box dito. So, 106 C level. Ganit. Lagyan natin dito. Ayan. Alam natin na sa range yung market na yun. So, nasa range siya. So, bigyan natin ng mark dito. So, key level din itong sa taas ng range. So, sa range, higher, sa taas ng range. So, 106.6 or 106.5. Ayan. Dalawa yung price level na abangan natin, no? Ito sa 106 key level and sa 106.5 key level. So, i-move natin dito. Most likely, magre-range lang yan dito yung price ng market. So, if hindi siya nag-range, so, lagyan natin ng pare. Range lang siya dito. Kapag naksak yung market, range lang siya.
break above this 106 key level, continue higher. Ayan. Ayun yung analysis natin, no? If mag-break out siya sa range na ito and continue higher tayo sa weekly and daily time frame, no? So, tignan natin kung nasa above siya ng 106 key level or break above this 106.5 key level. And target natin is 107.2 key level, no? So, halos pares lang siya dito sa previous analysis natin. So, dito nga lang, meron siyang higher time frame pullback. If nag-higher time frame pullback siya, nag-continue lower, so mas maganda if dito siya, nag-pullback na sa previous key level. Then, mas maganda yung buy position natin dito. Mas maganda yung buy position dito dahil mas maganda yung price level, no? Dahil possible na match ulit dito. Pero ito yung main analysis natin na mag-range siya and break above this key level, no? Continue higher. If nag-hard time frame pullback siya, so possible na pullback siya dito. Yung USD analysis natin, no? So, lagay natin dito. $106 key level or 106.5. Sige. Second naman is right pullback. Ayan. So, ayun yung analysis natin sa USD. Sa gold naman, natin dito. Tingnan natin yung previous analysis natin sa gold. Ito, sinend ko to sa group chat, no? Hindi ko siya na-post sa Facebook page. Sa group chat ko lang siya na-send. Makita natin na yung previous analysis natin dito na if nag-hold above dito sa price level na to, 2330 key level. So, anticipate natin na gold higher and possible na all-time high. So, alam natin na bullish talagang fundamentals sa gold market. Makita natin nag-hold siya sa 2330, nag-pull back for better buy position if any key level hold. And may conflict tayo sa Iran versus Israel conflict, no? So, makita natin nag-bullish move siya dito, no? Almost 800 pips, no? Ngayon, nag-pull back na siya. Sa daily time frame, makita natin yung price movement. Possible na mag-bearish move or higher time frame bullback ang hold dito. So, possible yan. Yung pullback siya sa hanggang 2330 key level. Pwede siya mag-pullback dito, no? Within your lower. Yan natin dito. Hindi natin.
nag-break below siya dito sa level na to, sa possible na mag-retest siya dito and dito. Then, so if nag-break below yan and bullish sentiment sa USD and wala na masyadong geopolitical tension, pwede siya mag-retest dito sa 2330 key level for better buy position, no? Dahil bullish pa rin tayo sa gold, no? Dahil sa central bank gold buying and possible geopolitical tension escalation, no? So if this 2353 key level and 2330 key level, ilagay natin. So ayun nga, gold hard time frame pullback for better buy position, same as previous week, no? If nagkaroon ng pullback sa gold, mas maganda mag-buy position for better buy position natin. If yung key level nag-hold, no? If nag-hold sa 2353 key level, possible na mag-buy tayo dyan. Ayan, makita natin dito. And so if hindi siya nag-hold dito sa 2353 level, bearish move. If nag-hold, bullish move, no? Kaya tingnan natin yung price action, yung reaction sa key level ng price, and yung fundamentals, no, and market sentiment. So combine natin lahat yan para magkaroon tayo ng bias, no, and better entries sa trades natin. So yung first scenario is higher time frame pullback siya dito sa 2330 key level, or buy position sa key level na to, sa price na to. Pwede siya tumaas dito. Pwede siya tumaas dito. Or umaksak siya dito and price key level hold and tumaas dito and break above 2353 key level and retest yung 2,400 key level. So ayun yung analysis natin sa gold market, no? 4 time frame yan. Analysis natin. So halos same lang sa previous analysis natin na expect natin na higher time frame pullback. So hindi siya nagkaroon ng pullback, no? Itong pullback lang nangyari and nag-hold yung key level. So tandaan natin lagi na if nagkaroon ng gold or time frame pullback, so wait for better price position or price level, no? Mas magandang price level kung maganda mag-buy. Doon tayo maghanap ng better buy position if any key level hold. US sa gold dyan. So tandaan rin natin na yung gold market, ngayon natin, there, both gold USD can be bullish time. So alam natin na yung gold and USD ay inversely correlated. So pag tumataas ang value ng USD, bumabaksak ang gold. Pero may market environment na parehas na tumataas yung value ng gold and USD, no? Based on fundamentals and market sentiment. Pwedeng geopolitical tension, tumataas ang value ng gold dahil sa tension, no? Nagkaroon ng fear sa market, kaya tumataas value ng gold. And USD naman, parehas rin. Tumataas ang value ng USD based
based sa geopolitical tension. Kaya pareha silang dalawang asset na to can be bullish kahit na inversely correlated sila. So, dapat alam mo yan. So, tinuro ko yan sa educational content natin sa market environment, no? Tinuro ko yan. And, so, analysis natin sa gold market, no? So, ano pa? Sa Euro Pound. So, ito, yung trade natin dito based solely on sa pound weakness, no? Makikita natin dito sa pound. Pag-buy tayo dyan. Kung base natin sa daily and weekly. So, weekly, possible na mag-pull back siya. Pull back. And continue higher. Yung target natin itong 0.86 key level. So, yung key level na yan, target natin. So, dahil bearish tayo sa pound and bullish tayo sa euro. So, ganyan din sa pound yen. So, napag-sell tayo dito. If nagkaroon ng yung sa Japanese yen, so alam natin na sobrang hina ng Japanese yen dahil sa central bank action ng Japan or yung Bank of Japan, no? So, dovish pa rin sila, kaya weakness sa Japanese yen. If meron tayong hawkish remark or comment sa Bank of Japan, no? So, doon tayo mag-anticipate na continue lower yung pound yen or Japanese yen weak strength tayo. Bullish sentiment sa Japanese yen if meron tayong hawkish comment sa Bank of Japan. So, sa 4 hour napag-sell tayo dito. So, tinasin daily. Pwede yan mag-drop dito. Kaya pwede mag-drop yan dyan. And i-retest yung key level na ito. Yung key level na ito. Yan. If hindi, possible na mag-range lang yan. Maybe retest ulit ng high. Pwedeng mag-range lang yan dito. Dahil nasa range tayo, makita natin dito. Walang masyadong movement, nag-range lang yung market. So, walang ginagawa yung Bank of Japan dahil sa weak ng currency nila. Same as sa pound, no? Kaya bearish tayo dito sa pound yan. So, most likely, mag-range lang yan dito. So, titingnan natin yung trading system natin. Sa pound yen, tingnan natin. Makita sa one of them. May mga buy and sell confirmation tayo. So, may buy confirmation. Pwede nga mag-buy dyan. Sa higher time frame naman, tingnan natin. Makita natin may mga buy confirmation dito. So, may buy confirmation. Pwede gamitin yung trading system natin, mga confirmation for entries, no? So, sa pound yen yan. And sa gold, titingnan natin dito. So, ito nga yung sinasabi ko kanina, no? Exit tayo dito dahil may sell confirmation. May buy trades tayo dito. And take profit tayo dito dahil sa sell confirmation. Dahil possible na bumagsak na yung market. Makita rin na bumagsak na. Dahil sa sell confirmation na to, possible na mag-reverse or retrace. Kaya, pwede natin gamitin yung sell confirmation as exit sa buy position natin, no? And vice versa. Di lang siya pang entry, no? Pwede rin siyang gamitin for exit ng trade. Makita natin currency pips dito, no? Sa weekly, makita natin nagkaroon ng Japanese yen weakness and USD weakness, no? Wala masyadong movement dahil Monday pa lang.
So, wala masyadong movement sa Monday, no? Kaya hindi ako masyadong trade during Monday. Ayun yung trade natin. So, bigay ko na yung analysis natin for this week sa USD Index. Ulitin natin, ayan. And sa gold naman ito. So, ayun lang sa market analysis natin for this week, no? So, mukhang mahaba yung video na to sa market analysis natin dahil na-review natin yung previous analysis. So, if gusto mo matututo mag-trade gamit yung fundamentals, market sentiment, so may mga educational content tayo para dyan. So, mga market analysis natin, mga previous analysis natin, and paano gamitin yung trading system, market sentiment, yung currency pips na gamit natin. So, tinuturo ko yan sa mga student ko. So, always updated sa Facebook page natin for trade ideas, fundamental bias, and sa group chat natin, doon ako nag-send ng mga analysis natin, mga fundamental bias, no? Sa group chat and sa Facebook page. So, ayun lang sa analysis natin.